naghahanap ng trabaho, habang ang iba naman ay nangangarap na makapagsimula ng sariling negosyo. Ngunit paano nga ba nagsisimula ang isang matagumpay na negosyo? Saan nga ba matatagpuan ang mga oportunidad na maaaring magbukas ng bagong pag-asa? Samahan niyo ako sa mga pagtuklas ng mga kabuhayan, negosyo at oportunidad dito sa Negosyo at Empleyo. Layunin ng negosyo at empleyo na ilapit sa publiko ang iba't ibang oportunidad sa kabuhayan at panghanap buhay. Mula sa mga negosyong nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga ordinaryong Pilipino na nagsimula sa maliit na puhunan ngunit unti-unting nagtagumpay sa buhay. Sa unang episode ng ating negosyo at empleyo, mga kabombo, samahan niyo ako na bisitahin ang isang coffee shop na unti-unting nakilala hindi lamang sa masasarap nilang kape, kundi dahil sa sipag, yaga at pangarap na kanilang pundasyon upang makamit ang isang tagumpay. Mga kabombo, tara, samahan niyo akong silipin ang kwento ng bawat tasa ng kape sa Brewmar Cafe. Sa unang tingin mga kabombo, isa lamang itong ordinaryong coffee shop. Ngunit sa likod ng bawat customer na pumapasok at bawat order na inihahanda, naroon ang mahabang paglalakbay ng isang pangarap na dahan-dahang binubuo. Hindi naging madali ang pagsisimula. Tulad ng maraming negosyante, dumaan din siya sa iba't ibang pagsubok bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Ngunit dahil sa dedikasyon, tamang pagpaplano at pagmamahal sa kanyang ginagawa, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng kanyang mga customer. Mga kabombo, alamin natin mismo sa may-ari kung paano nga ba nagtagumpay ang kanyang coffee shop at kung paano ito nakilala ng publiko. Sir Jomar, pwede mo ba kaming bigyan ng kwentuhan man lang, ibahagi mo po sa amin yung naging journey mo kung bakit ka nga ba nagkaroon ng business na iyan? I started my business po way back pandemic po siya and grade 10 po ako that time. So since modular po kami sa school that time and also hindi po nakakalabas yung mga tao dito sa community, ganon. I took the opportunity po na magbenta po ng mga drinks and mga food dito sa community namin. And parang na-bored na lang din po ako, ma'am, ganon. Kaya nagbenta po ako. And nung nag-start po ako, ma'am, siyempre pandemic po siya, ma'am. Ayoko naman po mag-take ng risk na kapag hindi po nag-work yung plan natin is may mga madadamay po tayong tao, which is yun po yung ginawa ko. Nangutang po ako ng 2,000 sa kapitbahay po namin. Okay lang po kung i-disclose yung name niya po para makapag-thank you man lang po na eto na po yung 2K niyo, Auntie Lydia. Oo, okay lang. Eto na po yung 2K ninyo, ang layo na po ng narating niya. And yung 2K po na yun, siyempre pinangbili ko po siya ng mga ingredients, mga necessary things na kailangan ko for may sa pagtitimpla ng milk tea, gano'n. Then, do'n po ako pumesto po ako do'n sa may waiting shed po kasi dito sa, community namin, dito sa purok po namin. And pinaalam ko na lang po siya na kung puwede do'n po ako magbenta at thankful naman po kasi pinayagan naman po ako magbenta do'n. Then after a month po, nagtagal naman po ako ng mga 1 to 2 months sa, waiting shed sa pagbebenta ko. Siyempre nakaipon-ipon naman po ako and yung first day ko po pala, nabawi ko din po kaagad yung nahiram ko po na 2K sa kapitbahay namin. And dito po sa katabi naming, barangay,
yung barangay officials po, meron po silang inoffer na lot na gusto po nilang kaming mga business owner po is magtayo po. Parang magiging mini market po kasi siya Mm. sa barangay po nila, which is dito nga po sa katabi po naming barangay. And um, ayun po, nakakuha naman po kami ng puwesto dun. Hindi naman po siya kagandahang puwesto, Mm. pero napaganda ko naman po siya, and along the highway lang po kasi siya. And siyempre, medyo siyempre new shop po, kumbaga kailangan natin ng um, medyo malaking puhunan, Mm. ganyan. So, since marami naman po ako uncle, aunties, gano'n, Mm. hiniraman ko po sila ng tag-200, and siyempre hindi naman po lahat nakapagbigay po kasi, siyempre pandemic po, hindi naman po Mm. lahat pare-parehas po kami ng situation that time, and Mm. naintindihan ko naman po 'yun. And ayun po, um nung nakalipat na po ako dun, pag-graduate na po kasi ako, medyo nagtagal naman po ako sa bagong shop ko po nun. Mm. Medyo nagtagal naman po ako, umabot po ako ng, halos kulang na 1 taon. Then nung nabalitaan ko po na parang ibabalik na po nila yung face-to-face classes, ganyan, napaisip po ako, sabi ko, paano pa rin kaya ako kikita ng pera? Kasi independent na po kasi ako that time, grade 10 po ako, ganyan. Mm. Talagang parang lahat po ng pangangailangan ko, ako na po yung nagpro-provide, gano'n. Face to face na, ma'am. So Mm. napaisip ako kung paano ko pa rin mame-maintain na magkaka-extra income pa rin ako, kahit siyempre senior high na po ako, mag-e-enter na po ako ng senior high. And siyempre Monday to Friday po yung pasok ko, ganyan. So parang limited na yung time ko to earn. So sabi ko, ano kaya yung puwede kong i-business na kahit nasa school ako, kahit every weekend man lang po, gano'n, maasikaso ko po siya. Then do'n po ako napaisip na pangarap ko din po pala magka-iPhone, kasi 'di ba lahat po tayo gusto natin magka-iPhone, ma'am. Mm. Then gano'n, sabi ko, paano ko po kaya mabibili yung iPhone na gusto ko na hindi po ako humihingi ng pambili sa parent ko po, gano'n po. Mm. Kaya ayun po, ginawa ko pong business yung, um, gadget po, which is Mm. yun na po yung naging routine ko noong, senior high school ako, grade 11, grade 12. Every weekend po nasa Kawayan po ako to meet my customer, gano'n po. Mm. Then ayun po, nung um umenter na po ako ng college, gano'n. First year po ako. Actually, last year lang po nung first year po ako. Mm. Nag-take risk po ako na kumuha ng shop sa Kawayan. Nag-take risk po ako. Siyempre, alam naman po natin, ma'am, na hindi po gano'n kalakihan yung, puhunan sa gadget, Mm. kasi siyempre alam natin, ma'am, isang phone pa lang magkano na po 'yan, 'di ba? Mm. So, yung 2 years ko po sa senior high school, medyo nakapag-ipon-ipon naman po ako ng puhunan ko po. Kaya nung nag-opening po ako ng gadget shop ko po is, nakabili naman po ako ng 3 stock, mga lower unit na worth 7K lang po, gano'n. Mm. Then siyempre, ma'am, opening ng shop ko 'yon, kailangan dapat maraming stock. So ang ginawa ko pong, strategy nun, ma'am, bumili na lang ako ng madaming box ng mga iPhone po, para marami po akong may display nung opening Mm. ko, hanggang ayun, ma'am, hanggang sa napalago ko naman po siya ng napalago, hanggang sa last year din po nang na-open ko po yun. Actually, ma'am, 3 branch po yung na-open ko sa gadget. Mm. 3 po yung na-open ko sa gadget. Mm. Isa po dito sa Kawayan, main branch. Mm. Second branch po natin is sa Tuguegarao, and yung isang branch ko po is sa Solano branch, which is yung nag-close din po siya. 2 months lang po yung tinagal. Mm. But thankful pa rin po kasi may nag-open doors na new, which is yun na po yung Bloomer Cafe ko po. Kasi Mm. sinabi ko po, prinamis ko po talaga sa sarili ko, ma'am, before nung na-stop ko na po yung pagbebenta po sa milk tea, siyempre, ma'am, sumasabay lang din naman po tayo sa trending, 'di ba? So imbis na
balikan ko po yung milk ko nun, nag-change na po ako ngayon, which is yung coffee ko po ngayon. And Mm. sabi ko po, kaya ko po na-build yung coffee, sabi ko, kaya binalikan ko po. Sabi ko po sa sarili ko, kapag nakapag-ipon-ipon na po ako, gano'n, babalikan at babalikan ko po ang food industry, which is, yun na po yung um, coffee business ko po ngayon na nag-open po noong February 28 po. Then, 2026. ay, po, this year Mm. lang din po, ma'am. Mm. Bakit sa dami ng business, pinili mo pa rin talaga na bumalik nga sa food industry with it which is, connected pa rin siya sa first, business mo? Yes po, ma'am. Kasi siyempre, ma'am, nung nagbebenta nga po ako ng iPhone, ma'am, is, Mm. ay siguro number one, ma'am, is passion mo talaga siya. Mm. Passion mong gumawa ng food, passion mong gumawa ng drinks, di ba, ma'am? So, Mm. kung passion mo kasi, talagang mag-work yung isang Mm. bagay na yon for you. So, ang naging isang um, reason ko naman, ma'am, kung bakit ko siya binalikan, kasi nung nakiki-meet up ako, ma'am, 'di ba? Mm. Nakiki-meet up ako, yung nakwento ko po kanina na nung senior high school ako na every weekend nakiki-meet up ako. Siyempre, ma'am, yung meet up place ko, coffee shop siya. Mm. 'Di ba? So, parang sabi ko, kako, talagang kapag makakapag-ipon na ulit ako ng, sapat na kapital kasi siyempre alam naman natin, ma'am, na hindi naman po basta-basta yung capital din po kapag magpu-put up ka po ng physical store. Actually, ma'am, dapat po magka-cart lang po sana ako. Pero Mm. students pa lang po kasi ako that time nung naisip ko pong, mag-cart. Pero, kinonsider ko po kasi, ma'am, yung time ko. Siyempre, ma'am, may mga branch na rin po ako na siyempre kapag nag-cart pa po ako, baka kasi mapagod na ako, ma'am, gano'n. 'Di ba siyempre sa labas ka nga magbebenta, yung pag-prep mo, gano'n, sa closing. Kaya sabi ko, ma'am, tinake risk ko talaga na Mm. makapag-open na talaga ng physical store po ng coffee ko po, gano'n. Mm. Sir, kasi 'di ba 20 years old ka pa lang, at Yes the po, age ma'am. of 20, paano kaya yung kasi siyempre sa 20 years old na tayo, andun pa lang tayo sa exploration 'di ba na sinasabi. Yes po, tama po. Oo, and, may, siyempre yung iba nasa luho pa lang na stage, unlike sa'yo sir na talagang independent na tapos, Tama po. ang nakakaano pa dito is yung nagpatayo ka ng sarili mong coffee shop, at yung Yes, mga ma'am. sinasabi mo kanina sir na nag-take risk ka. Paanong take risk yon and paano yung mga kinonsider mo dito na pasukin din yung coffee nga na business? Ano yung mga kinonsider mo dito sir? Yes po. Of course, ma'am, the one reason po talaga kung bakit ako nag-take risk, siyempre, ma'am, gano'n naman po ang buhay, 'di ba? Kailangan Mm. natin mag-take risk sa lahat. Mm. So, ang isang reason ko po talaga is sobrang hirap po ng buhay talaga. So, hangga't andiyan po yung opportunity, andiyan, kaya mo siyang i-take risk, parang go lang po ng go, gano'n. At the same time po, nakaka-provide po tayo ng, work sa mga kababayan din po natin, sa mga ibang tao. Nakaka-help po tayo, gano'n. Yung parang po kanina, yung nakwento ko po kanina na na nung nag-start pa lang po ako, na instead na sa mother ko, sa father ko po ako hihiram ng pera kasi siyempre hindi naman po basta-bastang kinikita po yung pera po, 'di ba? Siyempre Mm. pinaghihirapan din po natin 'yan. So if I fail po sa ginawa kong risk, gano'n, Mm. siyempre marami po yung mga maaapektuhan. So, ang ginawa ko na lang, ma'am, humiram na lang po ako sa iba para kapag nag-fail man po ako, ma'am, at least problema ko lang po 'yun, then problema ko din po kung paano ko po, iso-solve yung isang kausap ko po, gano'n po. Mm. At first, ma'am, of course, kasi Okay. siyempre Yung kailangan coffee, natin yung lalo na coffee po. sir? Opo, lalo na po is self-made naman po ako, ma'am. Mm. Kumbaga from scratch po talaga, Mm. wala po akong kumbaga wala po akong ano pong tawag po Back dun? up? Backup, Mm. wala, gano'n. So, nag-take risk din po talaga akong Mm. mag-loan, gano'n po. Mm. Tsaka Okey. normal naman po sa business po talaga, 'di ba, Oo. na magkautang ka, Mm. gano'n.
Para may responsibilidad kang bayaran every month, gano'n po. Mm. Para may motivation ka din at the Na same time mag-work. na na 'Di ba? mag-work, gano'n. Alam mo Oo. may kailangan akong bayaran next month, ganyan. So, kailangan kong sipagan ngayon para may pambayad ako, gano'n po. Mm. Sir, ano naman yung pinakamahirap siguro na pinagdaanan mo as a business owner? Ma'am, siguro po yung mashi-share ko po na sobrang um, pinakamahirap na pinagdaanan ko po sa pagninegosyo, ma'am, is nung nag-aaral pa po siguro ako, ma'am. Mm. Siyempre, meron yung time, ma'am, na sabay-sabay po kailangan ko pong, unahin muna yung pag-aaral ko, ganyan. Kailangan ko pong pumasok, kailangan ko po gumawa ng assignments, kailangan ko po mag-review for the upcoming exam, gano'n. At the same time, ma'am, siyempre meron po akong kailangan na, i-settle na customer. Kumbaga may mga order na kailangan akong i-prepared, gano'n po. Yun po yung, mahirap po that time sa akin Mm. na naging challenge po talaga sa akin as a, studentpreneur po, Mm. na habang nag-aaral po na nagnenegosyo po. Ngayon ba sir hindi ka na po nag-aaral? Yes, ma'am. Nag-stop na po ako kasi, yun nga po, marami po kasi akong na-consider. Mm. Number one po, ma'am, is yung, obligations ko po sa mga employee ko po na siyempre, ma'am, siguro ng first year ako, ma'am, and iisa pa lang po yung shop ko, which is yung sa may gadget po. Siguro kaya ko pa kasi every week, every vacant time ko po, talagang, pasok, punta sa shop, gano'n po kasi yung naging routine ko din po nung first year po Mm. ako. Siyempre, kailangan ko pong i-consider po ngayon na may mga pinapasahod na po ako, kailangan ko pong i-maintain, yung shop, Mm. gano'n po. I truly value my educations naman po, Mm. but yun na nga po, hindi naman po tayo pare-parehas ng timeline sa life, ma'am, 'di ba? Meron yung nauuna, meron yung kailangan mo. Actually, ma'am, na-touch nga po ako, eh, nung, nitong lately lang po may nag-visit po na mga classmate ko talaga sa cafe ko, then sabi nila Mm. sa'kin, "Ang tapang mo," sabi, "ang tapang mo, ang galing ng ginagawa mo." Gano'n, na parang inuna ko daw yung realidad. Mm. Kaysa po yung ano ko po, siyempre sa sobrang hirap po ng buhay, ma'am, gano'n. Oo. Hindi naman po tayo pare-parehas ng situation, ma'am, gano'n. Kaya minsan meron tayong mga bagay na kailangan natin i-sacrifice for that po, gano'n. Pero siyempre, ma'am, yun nga po sabi ko, I truly value my educations po, and number one po diyan siyempre, dream din po ng mga parent natin 'yan, ma'am, 'di ba, yung makapagtapos tayo kasi siyempre sa sobrang hirap ng buhay parang yun na lang po yung parang maipapamana ng mga magulang natin sa atin. So, pero yun nga po, iba-iba po tayo ng timeline sa life, and iba po yung sa'kin po kaya po siguro andito po ako sa sitwasyong ito po. Pero soon sir, may plano ka pong ipagpatuloy yung, pag-aaral mo? Of course naman, ma'am, Mm. siyempre nag-iipon-ipon lang tayo ng pang-tuition, ganyan. Yes. Pero Kasi may lalo ano na ba, po. yung course mo sir may connection din ba sa mga businesses mo? Actually, yes, ma'am. May Mm. connection po siya. Siyempre yung mga ibang subjects namin. Pero yung course ko po, ma'am, is, bank industry po kasi siya. Mm. So, pero gusto ko pa rin po siyang i-pursue kasi, at the same time, ma'am, kasi siyempre parang fantasy ko po, gano'n na nagwo-work ako na may part-time business pa rin ako, gano'n. Gano'n po, ma'am, yung Oo. gano'ng fantasy. Oo. Siyempre hindi naman po bawal, mangarap, 'di ba po? Yes Gano'n. naman. Eh, ano naman, konting singit ko lang siguro 'to Ay, since sure po. negosyo at empleyo tayo, mapunta naman tayo sa empleyo. So, Yes po, ma'am. maaari ko bang itanong sir kung ilan yung empleyado mo diyan sa iyong cafe? Sa cafe lang po, ma'am? Oo sir, Meron po akong 4 po ngayon, ma'am. 4. Mm. Yes po, 4 po sila. Ano naman po yung mga hinahanap mo bilang, sa pag-consider ng,
mga empleyado mo, sir? Siguro ma'am kasi siyempre lahat ako po yung owner, ako po yung nagche-check ng mga applicants, ganyan. Siyempre small business pa lang po, wala naman po akong HR, gano'n. Pero siguro as a ano, as small business po, siyempre lahat naman ng business nagse-set po 'yan ng standard 'no. Mm. Pero ako naman po, kahit sino, basta, willing to learn, Mm. gano'n, alam mong respetuhin yung mga rules, alam mong respetuhin yung mga kapwa empleyado mo. Ganun po yung nilulook ko po kapag nag-a-accept po ako ng employee po, Kailangan ba sir nag-hire po. may experience? Wala naman po ma'am, wala naman pong Mm. experience. Pero as a as a employer, perks po kasi sa amin yun kung Mm. meron na pong experience, gano'n. Pero tulad nga po ng sinabi ko po kanina na as long as po na willing to learn, gano'n, open po. Kasi mostly naman po sa mga staff ko ngayon ma'am is, gano'n po talaga, baguhan po sila. Mm. Pero tinanggap ko naman po, then hanggang ngayon naman po is, natututo pa rin naman po sila. Siyempre yun andun na po yung process nila sa daily routine po nila, natututo po sila, gano'n. Yes, of course ma'am, kailangan talaga ng may, tamang proseso po, tamang training para po sa daily process po, daily operation po ng store. Pero siyempre ma'am, before po talaga ako mag-open, siyempre minake sure ko po na okay po 'yan. Nakapag-ready na rin po ako with my staff po. So duman din po kami sa mga R&D. Siyempre ma'am, kailangan namin mag-R&D ng product bago kami mag-open. So, ayun ma'am, meron talaga kaming, training na ginawa po bago po kami mag-open po. And Pero so yung far naman po since ano po? sige lang sir, sige. And so far naman po ma'am, since nag-open ako, wala pa naman po akong new staff kaya tiwala naman po ako sa mga staff ko po, Sir, gano'n. since nababanggit mo yung R&D, maaari mo ba kaming bigyan ng linaw? And please enlighten us na mga nakikinig at ng mga kabombo natin kasi malay ho natin hindi po familiar sa mga kabombo ho Yung natin R&D po na kung ano po word, yung R&D. Para yung maliwanagan lang po sila, sir. okey po. Mm. Bale yung R&D ma'am is research and development po siya ng isang, product po. Inaalam po Mm. namin doon kung ano po yung mga tamang tamang sukat, tamang tamang pagluto po, parang mga gano'n po. Mm. Okey. Gano'n po ang R&D po. Mm. So ano yung mga ino-offer mo sa cafe mo, sir? Since napansin ko, may mga rice meals din. Yes po ma'am, meron po. Mm. Drinks, and of course yung, Dubai Chewy Cookie natin na nag-iisang pastries natin as of now kasi ongoing pa rin po kaming mag-R&D. Siyempre ma'am, hindi naman po basta-basta na nag nagre-release ka po ng product. Gusto po namin ma-make sure na bago po namin i-release yung product is pulido po siya, gano'n po. Lahat naman po ng business field, gusto talaga naming lumawak yung market namin, 'di ba? Mm. Pero for me ma'am, siguro in a perfect time po, siguro. Kasi, parang ngayon, kaya ko naman pong mag-expand, pero, kailangan ko po kasi munang i-make sure na bago po ako mag-expand, bago po ako magpatayo ng another, store, um ma-make sure ko po na yung operation po dun sa unang branch ko is, pulido na po siya, kumbaga gano'n po. Actually ma'am, isang Mm. naka-help po talaga sa'kin na na ma-boost yung confident ko ma'am, yung mga customer ko. Siyempre Mm. everyday na may customer ka ma'am, nakikipag-socialize ka sa mga Mm. customer mo, parang nabu-boost ka, nabu-boost yung confidence mo makipag-talk, Mm. makipag-transact, gano'n po.
Pero dati sir, ano ka, introvert? Yes, ma'am, sobra. Oh. Ako po yung pinakatahimik. Baka mag-comment yung mga kaibigan ko diyan, ma'am. Ako po yung tahimik po ako sa room, gano'n. Yung hindi Mm, mo expected na na ako na yung eto ngayon, gano'n po. mm, Talagang alam mo ma'am, sobrang laki po ng provisions ni God sa life ko ngayon. As in hindi ko po ine-expect na aabot po ako sa gan'to, na kailangan kong i-sacrifice yung pag-aaral ko para dito mag-take risk sa negosyo naman po na wala pong kasiguraduhan, 'di ba po ma'am? mm. Yes po, gano'n lang po. Sa buong kwento ng buhay mo, as of now, na Yes po, 20 years na yes. na ano naman yung pinakamahalagang, natutunan mo bilang isang negosyante ngayon? Um, yung pinakamahalagang natutunan ko ma'am is dapat maging consistent ka lang, mag-showing up ka lang kahit na hindi po sumasabay yung panahon. Kasi siyempre ma'am, for example ma'am ngayon yung hinaharap po naming mga small business po 'di ba, siyempre parang sinasabi po nila na ghost months, gano'n po siya, 'di ba? So kailangan pa rin po namin mag-show up para po sa business namin kasi naniniwala po ako sa kasabihan na kapag hindi mo po napagdaanan yung tagtumal, hindi mo mararanasan yung taglakas, which is yun po yung nararanasan namin ngayon na kahit po wala kang income, walang pumapasok na income, gano'n, um, stable pa din. Kailangan mo pa rin pong bayaran yung mga obligations mong mga expenses, rent. Kaya po nasabi ko po na, yun po yung natutunan ko, maging consistent lang po sa mga ginagawa mo po para alam niyo po, gano'n. Mm. Ano naman po yung maipapayo ninyo sa mga, mga kabombo natin na gustong magsimula nung kanilang mga businesses or yung mga nakapagsimula na din ng kanilang mga businesses? Okey po. Yung advice po na mashi-share ko po is siguro based on my own experience po talaga and as a young entrepreneur po, my advice is, don't let your age or your current situation to stop you. You need to start small, for being stay consistent, and never stop learning po. Kasi you don't need naman po, na perfect po yung beginning ninyo, 'di ba? You just need the courage to take the first step because, Miss Marjorie, I believe po na every success business started as someone's small ideas po. Sa bawat matagumpay na negosyo, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng pangarap. Ngunit ang pangarap na ito ay kailangang samahan ng sipag, tiyaga, tamang pagpaplano at lakas ng loob na sumubok ka. Patunay na ang coffee shop na ito na posible ang tagumpay kung may dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa. At higit sa lahat, hindi lamang ito negosyo. Isa rin itong pagkakataon na makalikha ng hanap buhay at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ito ang Negosyo at Empleyo, ang programang naglalapit ng mga oportunidad, nagbibigay ng inspirasyon at nagkukwento ng tagumpay ng bawat Pilipinong nangangarap na umasenso. Hanggang sa susunod na linggo ng ating programa mga kabombo, ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!